Congressman Marcy Teodoro. We now have him on Zoom to join us and talk about this issue. Good afternoon, Congressman. Thanks for joining us. Good afternoon, Congressman Hi, Mayor. Congressman. No? Afternoon, sir. Good afternoon, Ami. Good afternoon, Ed. Congressman, napaka-exciting ng syudad ninyo. Oo, 2 months pa lang ako rito. Ami, ganito pala sa Kongreso. Oo nga. Pati kami, nagulat nung biglang lumabas yung pangalan nyo eh. Ako, nabigla kanina. Hindi ko alam ba't ganon. Pero nung nakaraan ito, may nakapagsabi sa akin, meron daw lalabas na listahan. Pero hindi ko naman malaman kung ano listahan yung lalabas. Ito pala yung sinasabi. So, now is your chance, Congressman, to address the allegation head-on. Ano pong kinalaman nyo sa flood control problems, and do you know the Diskaya couple? Una, wala akong kinalaman dahil 2 buwan pa lang akong congressman. Yung proyekto, parang 2020 o 2021 yata nangyari. Wala pa akong confirmation eh. Bine-verify ko nga sa Department of Public Works and Highways eh. Ang nakikita ko lang connection dito, nung 1 linggo, ako'y nagbusisi, nagtanong, naglinaw tungkol doon sa double funding sa National Expenditure Program. At may isang tapos ng proyekto sa Marikina na pinondohan pa. Kaya ito ngayon, nag-iirata kami during the committee deliberation. Eventually, dahil ito, General Appropriations Bill ay subject sa amendment naman bago maging GAA. Iniisip ko nga, amiendahan yon bago during the plenary debate. Ako nakikita ko parang baka meron kaming nasagasaan ng mga grupo ng individual o ng mga contractor na ngayon gumagawa ng paraan para magkaroon ng diversionary tactics. Dahil tinitingnan ko yung mga sinasabi ng tao saka yung pahayag ng mga Diskaya. Para bang dahil doon sa pahayag nila, nagturo sila ng mga pangalan, nagtawid sila ng mga congressman. Para bang yung kasalanan nawawala na sa kanila at ang may kasalanan yung mga pangalang binabanggit nila. Ako, ang iniisip ko, hindi lang mag-issue ng denial sa bahagi ko. Dahil wala naman akong i-deny eh. Yun ang mahirap sa amin. Hindi ko nga malam kung paano i-deny yung isang bagay na wala naman akong kinalaman. Ang iniisip ko, mag-file ng perjury case. Kaya kinukuha ko ngayon yung kopya nung journal o record sa Senate Blue Ribbon para may pagbatayan kami kasi nagbigay sila ng false testimony under oath sa isang legislative hearing. So, perjury, at least. Sir, sorry. Let me just correct the record. You say that wala kang kinalaman because you've only just sat down. Kaka-assume nyo lang po ng position as district congressman. Pero to put that into context, you have been in Marikina official for a long time because before this stint, you were the mayor from 2016 to 2025. And before that, from 2007 to 2016, you were also district congressman, right? So I don't think it's also fair to say you don't know anything kasi you've only just sat down. You have been in position for a long time, is what I'm trying to point out. Right. Wala akong kinalaman in relation to the projects of the Diskaya na sinasabi natin. Dahil yung proyekto yung mga 2020 o 2021, di ko pa nga sigurado kung anong project yung sinasabi nila. As a mayor, wala naman akong impluensya o wala naman akong direct or indirect relationship o may kinalaman sa anumang procurement process ng DPWH. Sa local project, meron. Pero hindi naman namin contractor ang mga Diskaya sa local. Kaya ako sinasabi na 2 buwan pa lang ako nasa Kongreso ngayon. At proyekto na Congressman, do you know them personally or officially before? Nami-meet mo ba sila? Dahil medyo weird yung kanilang sinasabi dahil nga bago pa lang kayong congressman ngayon, 2020 yung nababanggit na proyekto at yung kalaban nyo, yun yung allegedly nakaupo do sa controversial small committee, no, na binabanatan ng lahat at this point. So, kilala nyo ba itong mga ito? Para sa kanila ay banggitin nila, sabihin nila na
meron kayong kinalaman dito? Maraming nakakakilala sa Diskaya. Una-una dahil nga doon sa mga issue na meron tayo ngayon. Saka ang mga Diskaya dati, tatandaan ko, no, ako'y 2017 yata yun, nag-LGU hopping sila. Gusto nila makakuha ng mga proyekto sa mga local government units. Pero wala kaming official relationship. Minsan yata napunta sa opisina ko, nadalaw. Ganun din, pumupunta sa opisina, dumadalaw sa opisina ng mga ibang mayor. Pero hindi namin sila kinuhang contractor dahil nga alam namin may record sila na yung mga project hindi natatapos o kaya may mga narinig kami mga problema. So as far as I'm concerned, parang ganun lang. Parang may isa na beses lang at nakaharap ko sila, hindi sa isang pribadong lugar na walang tao, kundi sa opisina ko dahil nag-walk-in sila. May appointment sila. Kaharap ng maraming tao. Kaya ako, as far as I could remember, yun lang ang recollection ko na nakilala ko sila. O pero sir, halos hindi ko na matandaan dahil sa tagal. Yes sir, pero can you elaborate sa sinabi niyo na hindi niyo sila kinukuha ang contractor before habang nag-LGU hopping sila dahil meron daw silang records ng mga project na hindi natatapos at may narinig na problema. Ano po yung what were you hearing and what year was this kaya? Ay siguro mga ganun, mga 2017. Yun lang. Actually, kaya ako naman nasabi yun dahil tinanong ko yung aking city engineer. Yung city engineer ng city. Sabi ko, ano opinion mo? Sabi niya, sir, ang dinig namin hindi nakakatapos. So, may mga project na hindi on time nagagawa. Para sa mayor, mahalaga yung on time nagagawa yung project. Lalo na pag maliit na lungsod katulad ng Marikina. Kasi very limited ang budget ng Marikina. Hindi katulad ng ibang lungsod na malalaki ang budget. So, we have a very small budget for infrastructure. At karamihan sa mga proyekto sa Marikina, dahil maliit nga ang budget, by administration kami gumagawa. Kaya mapapansin natin sa Marikina, marami kaming mga heavy equipment, saka marami kaming mga personnel na gumagawa sa engineering. Lalo yun, katulad yung dredging, yung mga flood control natin sa Marikina, by administration ginagawa Dahil nga kung hindi by administration, hindi magkakasya yung budget ng Marikina. Lalo na panahon ng COVID, talagang ang budget ng Marikina depleted because of the requirement for funds or for public funds for mga services natin, lalo na nung post-recovery. Kaya hindi nga sanay mangontrata yung Marikina for that purpose. Congressman, public disclosure, public testimony to, and I don't think they're going to throw around names lightly, no? Ano sa tingin nyo, offhand, ano ang nangyari kaya kung bakit nadawit yung pangalan ninyo ni Mr. Curly Diskaya? Meron kayang gumamit ng pangalan nyo or whatever? Ano sa tingin nyo, suspetsa nyo? Ang tingin ko parang diversionary tactic parang demolition job din sa akin dahil nga doon sa na-expose na mga double funding sa National Expenditure Program Yung iba akala pagko-correct lang ito sa sa papel hindi dahil alam naman natin yung mga nakalista sa NEP kaya nagdodoble-doble o yung iba naman ay mapapansin natin walang limits o ibig sabihin yung walang station number, hindi ma-identify kung saang lugar, yung iba naman round of figure kasi yun yung napansin ko dun sa National Expenditure Program ng distrito ko yung first district sa Marikina. Hindi ko naman pinapakialaman yung ibang distrito pero syempre naging malaking issue nung nakaraang linggo. May mga nababalitaan ako, mga contractor na nagagalit kasi naka-advance na raw yung ibibigay doon sa proyekto. Tapos ngayon binabago yung listahan sa National Expenditure Program. Malaki raw ang mga nawawala. Ito yung naririnig ko lang, sinasabi nila habang kinukorek ngayon o nag-iirata. Hindi naman pwedeng ibalik yung NEP sa executive nasa kongreso na yan Yun ang proseso constitutionally nasa na yan, General Appropriations Bill na yan. Nasa
deliberation na yan. So, pwedeng i-amyendahan. Yun ginagawa. Yun naman pahayag ni Secretary Vince. Lilinisin niya yung listahan, yung mga double funding, tatanggalin niya. Napakalaki nito. Bilyon-bilyon yung halaga nito. At sigurado ko may mga tinamaan dito. Baka lang. Dahil nga ang naging simula, Mitya, yung naging tip of the iceberg yung kaso namin sa Marikina dahil ako pa ang nag-expose nun. Yun ang nakikita ko relasyon ko dito Tapos yung Balante Creek na sinasabi ko, nakita ko hindi lang pala isang identification ang ginawa doon sa Balante Creek na double funding sa distrito ko, kundi may 4 pang pondo na nakalaan doon So ibig sabihin para bang may nag-aalaga rito Parang contractor driven yung yung mga proyektong nakalista sa National Expenditure Program. Hindi ako nag-aakusa. Hindi ko sinasabing may kinalaman ng DBM dahil agency prepared dito Agency initiated ito nanggagaling sa ahensya mismo. At tulad na sabi ng DBM, sila ay naglilista lamang o naglalagay lang ng mga proyekto. Ako iniisip ko lang baka ganun na nangyari. Dahil meron din akong nakausap kanina na miyembro ng Kamara o ng congressman. Ganun din ang sinasabi sa akin. Parang nung nagsisimula silang mag-imbestiga ng mga ghost project, pati pangalan daw niya na nadamay ngayon. Sinasabi niya sa akin, parang katulad ko rin daw siya, na kaupo lang na congressman. Hindi rin siya, ang kakaiba sa kanya, hindi siya mayor. Ako'y naging mayor yun lang yung vantage point ko nga dahil mayor ako. Familiar ako dun sa mga proyekto on the ground nalalaman ko, kaya nga sinasuggest ko sa DPWH, yung mga district engineers sa regional director dapat on the ground bine-verify, bine-validate yung mga proposal na nasa National Expenditure Program. Dito naman sa Marikina, maayos naman kami dahil ditong bumaha, ditong habagat ang pagbaha sa Marikina hindi na ganun kataas at nabawasan na. At consistently, meron kaming master plan na sinusunod dito sa Marikina. At ang sinasabi ng Diskaya, project ng DPWH, wala naman kaming control o impluensya bilang mayor sa mga project ng DPWH. Kaya I find it very it's preposterous na parang nakakapagtaka, nakakatawa na miski ako hindi ko malaman kung saan nanggagaling yung dahilan ba't ako nasama doon sa listahan na binibigay ng... Congressman, let me just circle back to what you said about the Diskaya couple, no? Kasi I don't know if napansin niyo po, merong picture that's circulating online. If I could just show it to you. Yeah. Can you... Ito yung meeting that you're talking about. Yan yung pumupunta sila, nag-LGU hopping. Ako mapapansin nyo, iba pa yung itsura ko dyan Mas bata pa ako dyan Kaya earlier siya nung ako'y maging mayor. Mga kailan po to, sir? Hindi ko alam kung kailan yan. I cannot remember. Nagsi-circulate yan sa distrito ko ngayon galing sa kalabang ko sa politika. Sila naghanap niya, nakakita niya. I cannot really recall kung kailan nangyari yan. Pero I would suppose that's the early part ng nung ako'y mayor dahil yung itsura ng opisina ko, yung ayos ko, yan yung ayos ko nung ako'y early part of my mayorship. And when the couple went to see you, nung dinalaw po kayo, nag-LGU hopping, like you said, did they ever offer any sort of commission, SOP, kickback, whatever they called it? I think that will not be possible because it was in my office yung opisina ng mayor, kadalasan bukas yan sa maraming tao. Pag pumunta ka sa opisina ko, alam ng marami dyan, habang nagkausap ko yung isang grupo ng tao, naghihintay na yung susunod. Yung opisina ko is an open office. Kung ano yung pinag-uusapan doon sa labesa ko, naririnig ng mga taong kasunod na naghihintay. Kaya, kung ikaw ay isang forensic o investigator ka, isipin, kung meron kami pag-uusapang sikreto, o kaya yung hindi maganda o masama, hindi dapat sa opisina pinag-uusapan na yun. Kaya nasa opisina kami
And again, just to confirm, ito lang po yung one and only time that you met with the Diskaya couple. Yeah, oo. Tapos alam ko nun, other invitation, wala na, hindi na. Ako, ayoko na dahil nga wala naman dahilan. Congressman, balikan ko lang po yung sinabi na intriga ako sa sinabi yung may mga kontrakto na nagagalit na kasi may naka-advance na pera para sa mga proyekto. Tapos binabalik yung, well, at least there was an attempt na ibalik yung NEP. Can you tell us more about that? Exactly what did you hear? And from whom? Honestly speaking, may mga contractor na hindi ko kilala. May kinausap na staff ko. Sinabi, baka pwede sabihan si Congressman huwag na masyadong magpaliwanag o huwag na masyadong magpa-interview. Ayan, isang halimbawa yun. Meron ako mga kausap na sa DPWH na sinasabi, may mga nagiging problema na nga dahil nga nabago ang NEP o National Expenditure Program natin. Okay. 25, I think, kasi dalawang listahan yung binigay ni Curly Diskaya, no? When he started rattling off the names of the congressmen, I don't remember if he said 25% went to you guys automatically or you were part of the second list. But in any case, any idea saan nanggaling tong 25% number na to? Wala akong idea. Totally wala akong idea. Kung ano man yung 25, ano man yung 1%. Ang totoo, hindi ko pa naririnig ng gusto yung kanyang statement sa hearing ng Senado. I only hear it from the queries of the media kanina sa akin. Congressman, Congressman, ano yung tingin nyo yung dahilan? Bakit kayo isinasama ng Diskaya? Wala nga, sinasabi ko baka diversionary tactic kasi ngayon, ang nangyayari, ang nagpapaliwanag kami na wala naman kaming ginawa. Siyang dapat magpaliwanag doon sa mga flood control projects niya. Hindi ko nga alam kung anong specific project yung kanyang sinasabi na may kinalaman ako Ako, nung nakaraang linggo, ang aking binubusisi, ang aking talagang pinagtutuunan para nga maamyendahan yung Balante Creek. Tinanong ko kung yun yung project na sinasabi. Sabi sa akin, hindi naman daw yun yung project na sinasabi. So, I'm still finding out. Inaalam ko kung ano yung Okay. tinutukoy talaga. Ano yung detalye ng problema. We'll try to find out more as well. But we'll leave that there. Thank you so much for your time today, Marikina City Congressman Marcy Teodoro. Salamat, Congressman. Thank you, Congressman. Thank you po. Thank you.